Good morning. Good morning. Mukhang nasa ulat pa yung isip natin. May bagyo kasi. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, ng ating pananampalataya ay napapalakas lamang at napapalusog sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nasa pag-aaral ng salita ng Panginoon, marami tayong matutunan, marami tayong malalaman, at marami tayong kalayaan na matatanggap. At kaya ang salita ng Diyos ang siyang makapagpapatibay ng ating pananampalataya. At kaya umaga, magsimula tayo sa salita ng Panginoon, ngunit bago lahat, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat sa inyo kami nabubuhay, sa inyo kami kumikilos. Ang aming buong pagkatao ay nasa iyo po mga kamay. At tanging salita niyo lamang ang siya po makapagpapatibay ng aming pananampalataya. Salita niyo lamang ang siya makapagtuturo sa amin ng katotohanan. At ang katotohanan ito ang siya makapagpapalaya sa amin kung ito po ay aming pong ipinamumuhay. E dalangin namin muli sa umagang ito, na nawa bigyan niyo kami ng unawa sa inyong pong mga salita. At bigyan niyo rin po kami ng mga paa at kamay na ito'y aming isagawa. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakalaga po ang ating pag-aaral sa Sunday School sapagkat ito po ang nilalaman ng ating pananampalataya. Kung hindi natin alam ang ating pananampalataya, ay mamumuhay tayo sa damdamin, mamumuhay tayo sa emosyon, mamumuhay tayo sa akala, mamumuhay tayo sa ating sariling alam, at mamumuhay tayo sa ating sariling lakas. Now sa ating Sunday School, nais kong balikan natin ang ating napag-aralan upang mapatibay pa ang ating pananampalataya. Nais kong buksan ito. Sa iglesia po, ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na kasulatan upang maunawaan natin kung ano ang ating dapat malaman o anong dapat nating panghawakan. Kaya ang iglesia po, ang pinaka-foundation nito, pinaka-lakas nito, pinaka-source ng kanyang strength, ng kanyang lakas, ay ang banal na kasulatan. Kaya sa ating pong doktrina, hindi pwedeng tayo lumabas sa banal na kasulatan, sa scripture, banal na kasulatan. Diyan tayo magsisimula. Diyan natin aalamin ang lahat, diyan natin makikilala lahat. Pagkatapos, ang banal na kasulatan, ito ang ginamit ng Diyos upang siya ay magpakilala sa atin. Walang ibang paraan na ang Diyos ay magpakilala sa atin nang mayroong pong katotohanan magbibigay sa atin ng pananampalataya. Bagamat ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng nilikha, pero sa magitan ng kanyang salita, dito natin nakikilala ang Diyos, kung sino siya, Trinidad, kung ano ang kanyang layunin sa atin, anong plano niya sa atin. Lahat ng maaari natin malaman ay nagmumula sa Scripture at lalo na ang Diyos. At dito na sa banal na kasulatan, nagpakilala ang Diyos na siya ay mayroong itinakda. Ang kanyang itinakda, hindi natin alam. Deuteronomy 29:29. Sacred things belongs to God. At ang Diyos ay nagtakda. Hindi natin alam ito kung hindi natin alam ang banal na kasulatan. Kaya ang banal na kasulatan, ang kailangan natin sa buhay para malaman natin ang lahat. Ngayon, sa kanyang pagtatakda, para ito ay mangyari, yung kanyang itinakda, bago pa lamang likhain ang mundo, siya ay naglikha. Nilikha niya lahat ng bagay. Ang sabi nga sa Colossians chapter 1, verse 15 to 16, ang Diyos, ang exact representation of God, siya yung pangalan ng lahat, ibig sabihin siya yung origin ng lahat, at inilikha niya lahat ng bagay, may buhay man o wala, dakila man o munti, maliit man o ano pa man, o may buhay man o wala, o nakikita man o hindi. Nilikha lahat ng Panginoon.
Pero nung likhain niya ang buong sansinukob, hindi niya ito iniwan gaya ng paniniwala ng iba ng Diyos ay malayo sa kanyang nilikha, pinabayaan niya itong kumilo sa kanyang sarili. Kaya mayroong tinatawag na Mother Nature kasi sila kumikilos. Hindi po nangyari yon. Ang Diyos po ay hindi umiwalay sa kanyang mga nilikha. Siya po ay may control, kung tawagin yan ay God's providence. So lahat po ng nilikha ng Diyos, no? Lahat ng itinakda ng Diyos bago pa lang ang mundo ay kanya itong nilikha upang mangyari ang kanyang layunin at ito'y pinamamasiwaan niya ng kanyang providensya. Kaya lahat po na nangyari sa buhay natin, walang aksidente. Nasa pamamahala, nasa pangangasiwa ng ating Diyos at wala pong anumang pagkakamali. So nalaman natin, ang God's providence, siya po ay gumagamit ng kasangkapan. At ang kasangkapang ginamit niya ay yung law of nature, diba? Cause and effects. At tayo ay mayroong pananagutan. Sapagkat siya ang first cause, ang Diyos, tayo naman ang second cause. Pag sinabi pong second cause, tayo ay mayroong katungkulan, mayroong tayong kalooban na gawin ang lahat ng bagay na walang nag-uudyok sa atin, walang nagtutulak sa atin para gawin ang lahat ng naisin natin, pero ang Diyos nagbigay ng gabay sa atin, ang banal na kasulatan. Okay? So lahat po na nangyayari sa buhay natin, finufulfill lang natin kung ano yung sikretong nilikha at tinakda ng Diyos. Tulad halimbawa, sabi nga ni Brother Rudolph, mas maganda yata kung i-drawing, ano? Halimbawa, ito. Ano ang sabi sa Deuteronomy 29? Baliktad. 29:29. Pakibasa ng 29:29. Ano sabi sa 29:29? Deuteronomy. Secret things. Okay, sundan niyo ako. Bagaman late na tayo, simula, 15 minutes tayong late. Pero ngayon pa man, hindi natin intindihin yung oras, ano? Pakibasa nga. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusan nito. Okay. Ito halimbawa, ang secret will ng Diyos ay yung dulo ng ating kasaysayan. Ito, secret will ng Panginoon. Wala nakakaalam kung ano yung hantungan. Wala nakakaalam kung ano yung dulo ng ating buhay. Okay? Kaya sabi sa Deuteronomy 29:29. Kaso lang, itong secret will ng Panginoon, dalawa. Okay? Yung yung will ng Panginoon, dalawa. Ito yung secret will, pero mayroon din siyang revealed will. Ito, God's revealed will, ang Bible. Okay? Mayroon siya. Yung secret will, ang Diyos lang nakakalam nun. Para tayo ay hindi hahantong sa maling dulo ng ating buhay, binigyan tayo ng revealed will ng Biblia. Para hindi tayo bulag na maglalakbay sa buhay natin dahil hindi natin alam ang future. Hindi natin alam kinabukasan. Basahin natin Deuteronomy 30:19. Ano ang sabi? 30:19. Tinatawaran ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito. Na aking ilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo at nang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mamuhay. Okay. So dito yung dulo nito, yung secret will ng Panginoon, life and death. Ito yung dulo niyan. Life and death. Pero ang utos niya, pasukin ang buhay. Halimbawa, ang buhay eso. Sa kanan na daan. Ito ang kamatayan. So, paano natin makukuha, mapipili yung buhay, daan ng buhay? Mayroong revealed
will. Okay? Para tayo ay hahantong doon sa magandang buhay na itinakda ng Diyos before the foundation of the world, ay sundin natin ang revealed will. Ngayon, kung ayaw natin sumunod sa revealed will, sigurado dito ka dumadaan patungo sa kamatayan. Now, dito po sa buhay, daan ng buhay, ang sabi sa Matthew 7:13 to 14, pakibasa na. Mateo 7, 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makatipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kaunti ang nakatatagpo niyon. Okay. Sabi, ang utos ng Panginoon din, tulad sa Deuteronomy 30:19, enter life. No, pumasok tayo sa makipot na pintuan. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate to, no, and broad is the way that leadeth to destruction. Malapad daw itong daan ito. At ang sabi dyan, ang sabi, many there be with which go in thereat. Many raw, marami raw. Ibig sabihin, marami pong mga disobedient sa salita ng Panginoon. Marami po ang lumalabag sa kalooban o revealed will ng Panginoon. Mayroon na tayong hayag na kalooban ng Diyos na dapat natin lakar nito upang tayo mapunta sa buhay, pero ginusto ng tao na lumabag at dito siya dadaan ang buhay niya, pamamaraan niya patungo sa kapamakan at kamatayan. Dito sa buhay na daan ng buhay, ang sabi diyan, masikip. Marami kang dadaanan dito mga trials, mga boundaries ng buhay mo. Minsan bumabagsak ka, tumatama ka ulit sa boundaries para manumbalik ka sa tama mong relasyon. Ganon din dito, lahat po ng nakatakda dyan ng pag-disobey ay hindi po darating sa iyo, kundi ikaw mismo pumapasok sa iyong ikapapahamak. No? Kaya sabi ng ni Rudolph na pag pumasok na dito sa daan, darating sa iyo lahat ng kapamakan. Hindi po darating, ikaw ang papasok sa kapamakan. Kaya nga, mayroong cause and effects. Kung ang cause ay dito ka sumunod, ang epekto niyan, bagamat may trials, pero you are going to life. Dito naman, ang cause niyan, disobedient ka, marami rin mga problema, pero ang kantungan niyan is death. Because the wages of sin is death. Yan po ang ating tinatalakay ngayon. Kaya nga, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating mga actions, lahat ng ating mga decisions, lahat ng ating mga plans, may consequence kung dito tayo. Maring dito, yayaman ka. Maring dito, makikilala ka, mababantog ka. Pero, wala rin patulong na roon sa iyong ikapapahamak. Sometimes naman, yung mga nandito ang buhay nila, nagkukunwaring nandito namumuhay sa Kristyanismo. Pero in realidad, bagamat sila ay sumusunod sa daan ng mga righteous, pero hindi sila pwede luwag talagang buhay nila patungo sa kapamakan. So kailangan natin i-check ang ating sarili. Tayo ba'y totoo na nandito sa daan ng buhay? O tayo po ay nandito talaga? Eh dito minsan, matatalino itong nandito, magagaling ang mga tuwiran pag nandito. Mas marunong sila sa Biblia, mas mahusay sila magpaliwanag, pero sa buhay hindi makita. Hindi makita sa buhay, puros salita lamang. Okay? So maliwanag ba ito? Ngayon, sa God's providence, alam natin na mayroon tayong katungkulan. Kaya nga, ang Diyos ay soberano. Ang sabihin si Whitwell, soberano siya sa lahat mangyari, but we are responsible. Responsable tayo. Now, maaaring sabihin mo, wala naman nangyayari sa akin. Okay, wala. Pero hindi pwede maging sinungaling ng Diyos. Hindi
hindi pwede magsimula. Kaya mas maigi kung nandito tayo sa daan na tama. Mas maigi kung nandito tayo sa daan. So nakita natin ang God's providence, pinag-aral natin God's providence in general, no? Pangkalahatan, wala pong aksidenteng nangyari sa atin. Kahit yung mga random, yung pana, hindi man magpapana yung taong yon kung walang cause. Anong cause? May digmaan eh. Hindi rin magkakaroon digmaan kung wala rin cause. Bakit may digmaan? Dahil sa kasakiman ng tao. O di kaya mayroon silang layuning, kung ano pa mang layunin. Pero hindi rin mangyari yung planong yon kung wala pong kasamaan. Lahat yan mayroong dahilan. Kaya yung pagbitaw noong palaso in random, alam naman natin na yun ay nakatakda kay Ahab kasi nauna pa lang doon, si Ahab ay sinabi nilang Diyos, mamamatay ka kung paanong hinimod ang dugo ni Nabot, no? Ganun din ang iyong mangyayari. Dugo mo ay himurin din ng aso. Pero hindi natin alam kung paano ang kamatayan. Ang kamatayan ay, ang pagkamatay ay means lang yun. Kasangkapan lang yun. Pero yung oras ng iyong kamatayan, nakatakda na yun. Okay? So, nakita din natin na ang Diyos ay gumagamit ng kasangkapan. No? Pero ang Diyos, hindi siya alipin ng kasangkapan sapagkat gumagawa siya ng against sa means, no? Gumagawa siya ng walang means, walang kasangkapan. Kung tawagin yan ay miracle. Iba lang. Kaya huwag kayo maniwala dyan sa mga sinisigaw sa advertisement na pumuti yung kanyang skin because of the foundation niya. Himala! Hindi yan himala. Mayroon niyang dahilan, may cause and effects. No? Ibig sabihin, pag nasunog yung tao, himala din. Hindi. Mayroong cause yan. At yan ay ating natalakay. Ngayon, nakita natin na ang Diyos din ang may control ng kasalanan, ng lahat ng kasalanan. Na gusto ko basahin yon. Na ang kasalanan ng tao, kung wala ang control ng Diyos, alam nyo, magpapatayan tayong lahat. Sapagkat lahat tayo ay masama. Kung hindi po Diyos ang may control, ubos tayong lahat, walang matitira. Kasi para rin tayo mga hayop. Pero ang mga hayop man ay nagkakagatan, pero mayroon ding limitasyon. Ganito ang pagkakasabi sa ating 1689, chapter 5, paragraph 2, paragraph 4. Ganito ang sabi. Ang kapangyarihan ng Diyos, di masayod na karunungan at walang hanggang kabutihan, ay umaabot at sumasakop sa lahat. Ano pat ang pagkahulog ng unang tao sa kasalanan at ang lahat ng kasalanang ginagawa ng mga anghel at ng mga tao ay saklaw ng kanyang makapangyarihang layunin. Hindi ito pagbibigay pahintulot lamang. Kita nyo, yun po yung kasalanan ginagawa ng tao, hindi lamang ito pagpapahintulot lamang. No? Kundi ito talaga ay nangyayari dahil tayo po ay makasalanan. Ngunit sa iba't ibang paraan ay kanyang binibigyang hangganan at pinamamahalaan ang masasamang gawa upang ito ay mauwi sa kanyang itinalagang banal na layunin. Gayunman, ang kasalanan ay mula lamang sa mga anghel at mga tao at hindi sa Diyos, na yamang banal at matuwid ay hindi maaaring gumawa o sumang-ayon sa kasalanan. Wala pong kasalanang sinasang-ayunan ang Diyos, sapagkat kasalanan, ito'y paglabag sa kanyang kalooban. Ngayon, ating tatalakayin naman ay ang kasalanan ng kanyang mga tao. Kasalanan ng mga Kristiyano.
Now, ang tension dyan, ganito. Ang tension ay ganito. Kung ang Diyos ay soberano, ibig sabihin, siya ang may control, kalooban niya lahat, no? Ang mangyayari. Kasi pag sinabing sovereign God, ibig sabihin, alam niya ang kanyang kalooban na lahat. Kung ang Diyos ay soberano at nais niyang tayo'y maging banal, bakit ipinahintulot niyang mahulog tayo sa kasalanan? Okay? Bakit ipinahintulot ng Diyos na mahulog tayo sa kasalanan? Kung Kristiyano ka, dapat hindi na sana nagkakasalang Kristiyano eh. Pero, ang sabi dyan sa ating tension, bakit nga pinahintulot ng Diyos na tayo ay mahulog sa kasalanan? Now, ating basahin ang paragraph 5 ng ating 1689, chapter 5. Ganito ang pagkakasabi. Ang Diyos na pinakamarunong sa lahat, matuwid at mapagbiyaya, ay may pagkakataon na pinahintulutan ang kanyang mga anak na mahulog sa iba't ibang uri ng tukso. No? Pinahintulutan ng Diyos, no? Na mahulog sa iba't ibang uri ng tukso ang kanyang mga tao. Pero alam natin, tayo po, hindi ka sa ating kasalanan, sadya natin ginagawa ang kasalanan. Kaya kung tayo nagkakasala, wala tayong dapat sisihin kundi ang ating sarili lamang. Na may dahilan ng Panginoon, bakit pinahintulutan niya ang kanyang mga tao ay mahulog sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, kalooban ng Diyos ang iyong kasalanan. Kundi pinahintulot upang, ang sabi dyan, maranasan ang pagkamakasalanan ng kanilang sariling mga puso. Ito ay bilang pagdidisiplina sa kanila dahil sa ginawang kasalanan o kaya ay pagtuturo ng kababaang loob sa pagpapakita sa kanila ng natatagong kasamaan at daya na nanatili sa kanilang puso. Layunin din niya na kanilang makita ang lubos nilang pangangailangan sa Diyos sa lahat ng oras. Tutulong ito sa kanila na magbantay laban sa pagkakasala sa hinaharap. Sa ganito at sa iba pang mga kaparaanan, ang kanyang matuwid at mga banal na layunin ay naisasagawa. Kaya nga, ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga hinirang ay sa pamamagitan ng kanyang pagtatagda sa kanyang ikaluluwalhati at sa kanilang ikabubuti. No, masyado pong malawak yun, pero ating isa-isahin ito. No. Ayon po sa ating binasa, realidad po ito na tayo po ay nahuhulog sa kasalanan. Pero sa lahat ng yan, ipinahintulot ng Diyos upang tayo'y matuto. Ibig sabihin, okay? Ipinahintulot ng Diyos na tayo ay gumawa ng ating kasalanang nag-uudyok sa puso upang tayo'y matuto. So, hindi natin masisisi ang Diyos. Bakit hindi mo pinigil ang Diyos? Hindi, likas sa iyo na mayroon kang kasalanan. At likas sa iyo na gumawa ng kasalanan. Pero para matuto ka sa iyong kasalanan, mahulog ka dyan. Now, ano yung kasalanan na nag-uudyok sa atin gayong tayo po ay mga Kristiyano na? Ito yung realidad ng remaining sin sa ating mga buhay. Ating Diyos na pinakamatalino, matuwid at mahabagin ay kadalasang ipinahintulot sa ilang pagkakataon na iwan tayo sa ating sariling mga kalooban. Hindi dahil kaaway, kundi bilang anak na tayo ay humarap sa mga tukso at sa kabulukan. Tanda natin, God is wise, righteous, and merciful. But He allows us
to face temptations and even to fall into sin. Kasi dapat tayong matuto sa mabuting kalooban ng Diyos. At alam mo naman natin, after the fall, doon lamang nalalaman ng tao kung ano yung mabuti. Sapagat nung hindi pa sila bumagsak, pawang mabuti. Wala sila makitang comparison, pawang mabuti. Pero nung sila yung nagkasala, na doon nila nalaman na masama pala yung ginawa ko, ito pala yung dapat. So, mayroon pong pangyayari dyan. Sa Bible po, isang halimbawa, marami po sa Bible na iniwanan ng Diyos sa kanyang sariling puso na tao. Tulad kay Saul, at iba pa, no, magamat walang direktang sinabi, pero pinahintulutan ng Diyos, ibig sabihin, pinabayaan siya ng Diyos para gawin ko yung ano yung likas niya. Ang likas sa atin ngayon, we are forgiven sinners, but we still have remaining sin. At ito po ay makikita natin sa buhay po ni Ezekiel. Hezekiah. Now, kilala si Hezekiah? King Hezekiah. Now, si King Hezekiah, bagamat siya pinagpapala ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa, matagumpay talaga siya. Pero dumating ang time na yumabang siya. Okay? Ang kayabangan niya, total, marami na siya nagagawa, pero hindi niya sinabi yon. Kasi ang pride, hindi bibig sa bibig yun. Pag sinabi ang pride, lumalabas sa bibig natin, kahambugan na yon. Pero ang pride natin, usually, nasa ating puso. At nakikita ito sa ating mga gawa, sa ating mga ginagawa. Si Hezekiah ganun eh. Siya ay maraming inambag sa Jerusalem, ay sa Israel. Talagang siyang naging pag-asa ng mga tao yun. Yumabang siya. Kaya sabi ng Panginoon kay Propeta Isaiah, puntahan mo si Hezekiah, sabihin mo sa kanya, ihanda niya ng kanyang sarili, ang kanyang sambahayan. Sapagkat yung kanyang karamdaman, binigyan siya ng karamdaman ay hindi na siya gagaling. So, pinuntahan ni Prophet Isaiah at sinabi niya kay Hezekiah. Pero kita niyo naman, si Hezekiah is a man of God. He's a child of God. Kaya noong marinig niya ang salita ng Diyos mula sa propeta, hindi siya nasabi, marami akong naambag, marami akong nagawa. Ano ba ito? Kung kailan man ako naging mahusay na hari. Hindi. Siya po ay humarap sa dingding. Wala siyang kaya humarap sa Diyos, kundi sa dingding. At doon siya nagsalita, Panginoon, alalahanin mo ang kabutihang ginawa mo sa akin. Nagawa ko lahat ng ito. So he humbled himself. At nung paalis na si Isaiah, sabi ng Diyos, balikan mo siya sapagkat nakita ko ang kanyang luha at narinig ko ang kanyang pagpapakababa. Sabihin mo sa kanya, durugtungan ko pa ng 15 taon ang kanyang buhay. At sinabi ni Prophet Isaiah, so, mayroon siyang 15 taon. At sabi, paano malamang ito yung totoo? Sabi ni Prophet Isaiah, anong gusto mong gawin? Anong palatandaan gusto mo? Yung anino, papanti ko ng sobra o paatrasin? Ang sabi ni Hezekiah, kung papanti, natural lang yun. Ang himala, ibig sabihin, yung salungat, paatras, pinaatras na. Kaya sabi ni Isaiah, sige, kukuha kayo ng gamot, pagalingin yung sugat niya, at siya ay mabubuhay. So, alam naman natin na ang Diyos nagdugtong ang buhay. Pero pagkatapos nun, yumabang na naman siya. No, pinakita na naman niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang kabantugan, ang kaharian, sa kanyang mismong mga kaaway. Kasi humanga yung mga kaaway, nagregalo pa sa kanya, pero yumabang pa rin siya. So, dahil doon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, basahin natin 2 Chronicles chapter 32, verse 31. Ang sabi, kaya tungkol sa mga sugo ng mga pinuno ng Babylonia na isinugo sa kanya upang magkusisa tungkol sa tanda na ginawa sa lupain, ipinaubaya ito sa kanya ng Diyos upang subukin siya
at upang malaman ang lahat ng nasa kanyang puso. Nakita niyo? Pinabayaan siya ng Diyos sa kanyang sarili dahil sa kanyang kayabangan. Dahil sa kanyang pride. Iniwan siya ng Diyos. Iniwan siya. Kaya, sa realidad po, sa ating remaining sin, may time na iniiwan tayo ng Diyos para gawin natin yung hindi nararapat nating ginagawa. Hindi para tayo ipahama, pero upang tayo'y turuan. Kaya itong sabi ni Pablo sa Romans 7, verse 17 to 20, ganito napakalinaw po ng sinabi ni Pablo, na alam kong sa direkta ng banal na Espiritu, nakita niya ang doktrinang ito sa buhay ni Haring Hezekiah. At sabi niya sa Romans 7:17, "Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatwid ay sa aking laman." Now, ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang kanyang buhay Kristiyano at ang buhay niya sa lumang buhay. Kung tawagin niyan, nasa laman. Okay? Wala raw mabuti sa kanya doon sa kanyang buhay nasa laman. Ibig sabihin sa kanyang makasalanang likas. Sa Kristiyano, remaining sin. Okay? Then, 19, "Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Sa makatwid, kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin." So tayo po ay prone sa mga temptation. Tayo po ay prone para bumagsak sa kasalanan kapag iniwan tayo ng Diyos. Sapagkat Kristiyano nga tayong totoo, pero pagka iniwan tayo ng Diyos, mamumuhay tayo sa ating remaining sin at tayo'y babagsak talaga sa kaunting tukso. Kahit piso lang makita mo sa kalsada, matutokso ka talaga. Kahit gamunting kita lang, isusugal mo ang buong isang taon mo sa buhay. Pinababayaan tayo ng Diyos niya. Bakit po? Nariyan po sa ating 1689, may reason ng Diyos. Mayroong 5. Ano po yung reason ng Panginoon? Una, upang maranasan natin ang pagkamakasalanan ng ating puso. Makasalanan pa tayo. May remaining sin pa tayo. Bagamat tayo ay mga pinatawad ng Diyos at tayo ay panglangit na, pero nandito pa tayo sa lupa, makasalanan pa rin tayo. At yun ang layunin ng Panginoon, bakit tayo pinababayaan sa ating remaining sin para maranasan natin ang pagkamakasalanan ng remaining sin na yun sa ating puso. Ikalawa, para disiplinahin tayo sa ating ginagawang kasalanan. Para tayo disiplinahin sa ating mga ginagawang kasalanan. Ikatlo, upang turuan tayong magpakumbaba sa pagpapakita sa kanila ng natatagong kasamaan at daya na nanatili sa kanilang puso. Alam nyo, mismo sa bibig natin, lumalabas yung ating kayabangan. No? Nagmamagaling tayo sa ating mga paniniwala. Iginigit natin na tama tayo, pero hindi mo nalalaman, inilalantad ng Diyos yung kabahuan ng ating panlubog na kasalanan to humble us. Pero ang nangyari po, habang tayo po'y nagmamalaki, nagmamataas, lalo po tayong nagmamataas. Imbes na makita natin iyapang ko na, hindi ko man lang pinagbigyan sila na magsalita. Ako ang bida.
Kailangan po. Yan po ang aral. Yan pang-apat, kaya tayo iniiwan ng Diyos sa ating pong sarili para makita natin lubos ang pangangailangan natin sa Diyos. Hindi ka mabubuhay kung walang Diyos. Alam niyo, kung iyon lang pangawakan ang Acts chapter 17, verse 28, in Him we live and move and have our being. Alam niyo, magiging mapagpakumbaba tayo, hahanapin natin palagi ang salita ng Diyos. Paano kang lalago sa kaalaman kung wala kang nakikinig, napapakinggan? Paano mo may tutuwid ang iyong buhay kung wala kang gabay ng banal na kasulatan? Nandito ka palagi sa kaliwa. At nirarason natin ang ating trabaho, nirarason natin ang ating kabisihan, nirarason pa din natin yung providensya, nagkakasakit tayo, hindi mo pa nakikita. Hindi ba natin nakikita bakit nangyayari ito? Mayroong cause. Mayroong dahilan. Tayo nangangatwiran tayo sa dahilan, dinadahilan natin. Hindi tayo makapag-humble sa ating sarili. Ngayon, yun ang layunin ng Diyos na tayo iwan sa buhay natin gano'n. Just to humble us, to keep us humble. At panglima, nangyayari ito, mga kapatid, para mamulat tayo, nang sa gano'n, tayo po ay tulungang magbantay sa future nating sins pa. Marami pang kasalanang darana sa atin, pero tinuturuan tayo na magbantay na huwag nang maulit. Huwag nang maulit. Kaya kung atin po itong ilapat sa ating buhay, sa ganito at sa iba pang kaparaanan, ang matuwid ng Diyos o katwiran ng Diyos at ang banal niyang layunin na isasagawa pa rin. Kahit sa ating pagkakasala, na isasagawa pa rin ng Diyos ang kanyang banal na layunin. Why? Sapagkat yun lamang banal niyang layunin para magising tayo. Nanunuwalhati pa rin ng Diyos. Pero kung hindi tayo nagising, nuwalhati pa rin ng Diyos at magtutupad pa rin lahat ng iyong aanihin dito sa maling buhay. Dito pa rin. Lahat yan. Hindi ang darating sa iyo, ikaw pumapasok dyan. Kaya nga, matuto tayong tumingin. Matuto tayong magdepende sa Diyos. Kaya sinabi ni Brother Feli kanina, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, whatever you do, do all for the glory of God. Pero nangyayari pa sa atin yun. Pinangahawakan lamang natin sa ating isipan at lambi na ganoon para lang masabing tayo ay malapit sa Diyos. Pero tignan natin ang ating sarili, ginagawa nga ba natin, naluluwalhati nga ba ang Diyos? Dapat tayo matuto ng mga leksyon sa ating mga kasalanan. Huwag nating sisihin ng Diyos. Huwag natin sisihin ng Diyos, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ganito? Ang bigat naman. Bakit ganito? Bakit nangyayari ito? Nangyayari yan. Ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti mo. And we know that in all things, God works together for good for those who love Him, who are called by His name. So yun po yung kasalanan ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kung nagkakasala tayo, ang layunin dyan, ibaba tayo. Huwag tayo magpatuloy dyan. Huwag tayo magpatuloy. Ikalawa, tingnan din natin ang kasalanan ng mga masasama. Kasalanan ng mga masasama, masasamang tao, talaga masama eh. Paragraph 6, ganito pong pagkakasabi. Ang Diyos na matuwid, ang Diyos na matuwid na hukom, ay may ibang pakikitungo sa mga masasama at di makadiyos na tao.
Ginagantihan niya sila ng pagkabulag at katigasan ng puso dahil sa kanilang kasalanan. Hindi niya ipinagkakaloob sa kanila ang biyaya na maaring magbigay liwanag sa kanilang isip at gumawa sa kanilang puso. At may pagkakataon din na kanyang binabawi ang kaloob na ibinigay sa kanila. Gayon din, inilalagay sila ng Diyos sa isang kalagayan na pumupukaw sa kanilang puso na magkasala. Sa mga bagay, kanyang iniiwan sila sa kanilang sariling kabulukan, sa mga tukso sa sanlibutan at sa kapangyarihan sa Satanas na nagbubunga ng kanilang pagmamatigas sa pamamagitan ng paggamit ng mga mismong kasangkapan na ginagamit ng Diyos para sa pagpapalambot ng mga puso ng mga iba. Napakalinaw po yan. Sa buong Biblia, mababasa natin yan. Pero salamat po sa 1689 sapagkat sinamarize sa atin at may mga supporting Bible references na ating basahin. Na makikita natin, kaiba po ang pakikitungo ng Diyos sa masamang tao. Unbelievers. Kaysa sa mga Kristiyano. Kaiba po. Ang mga unbelievers, bagamat sila'y nakakakita, bagamat sila'y nakakadama ng awa, pero pagdating po sa espiritual na bagay, pagdating po sa kalooban ng Diyos, bulag sila at matigas ang kanilang puso. Tigas na puso. At dahil dyan, yumayaman sila, umuunlad sila. Yung mga bagay na hindi nila dating naranasan nila, na-experience nila. Dahil pinabayaan sila sa kanilang mga baluktot na pamamaraan sa buhay. At kadalasan, alam naman natin, ang mundo, mayroon lang ilang dosenang yumayaman ng 4 times ngayon 2016 because of their wickedness. At yung mga mahihirap, 4 times din naghihirap. Ibig sabihin, marami pong masenso dahil po sa kasamaan. Kaya hindi na nangahulugan, sila'y pinagpala ng Diyos. Romans chapter 1:24, ganito po ang resulta ng kanilang buhay. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Papansin niyo yun? Mga sikat ngayon, mga taong bantog, hindi naging bantog kung hindi sila mag-ubad sa harapan ng tao. Hindi sila nakikita. Hanggat hindi nila pinagsikapang sila'y mauna sa lahat ng bagay. 26. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pagkalikas sa dilikas. Gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-anap sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki at sa mga kapwa-lalaki at tumatanggap ng kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakakita. Ano ang number 1 pinakamalaking negosyo na kumikita billions and trillions of dollars and even pesos sa Pilipinas, sa internet? Pornography. Ang daming mayaman dyan. Kahit yung mga bagay na nakakahiya, tuwang-tuwa nilang gawin.
mga homosexual. 28. At palibhasa hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. 29. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasatiman, kahalayan at puno ng inggit, paglalasing o pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katutsuhan, mahihilig sa chismis, mga mapanilang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang kakundangan, mga panalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng mga masamang bagay, mga swail sa mga magulang, etc., etc. Hindi ka aasenso sa mundong ito kung hindi mo taglay ang ganitong kasalanan. Hinayaan sila ng Diyos. Kaya ba po kayo dito? Sa Kristiyano naman, hinayaan tayo ng Diyos para mahulog sa kasalanan para tayo magising. Sila hindi. Hinayaan sila ng Diyos para lamunin nila ang mga bagay na nakakahiya na siya nilang ipagmamalaki sapagkat yun ang kanilang paraan para kumita, mabantog at iba. Nakalungkot po yan. Minsan, for the sake of religion, nakikisa sa mga Kristiyano, ikisama, nakikisang-ayon. Nag-aaral ng theology. Sumasamba rin. At mayroon pang grupo ngayon ng mga homosexual na mayroon silang fellowship. At kinikilala nilang Diyos. Pero hindi na binasa yung Genesis. In the beginning, God created man and woman. Kaya nangyari po, bagamat nakakatanggap sila ng mga gift na yun. Nasabi po sa Matthew 13:12, sapagat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganan. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Wala na nga, kukunin pa. Ibig sabihin, binabawi ng Panginoon. Chapter 25 ng Matthew, verse 29. Sapagat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon pa ng kasaganan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay pero ang nangyari, sa totoo, nilalagay sila ng Diyos sa kalagayan. No? Hindi para sila ay lumapit sa Diyos, magsisi sa kanilang kasalanan, kundi hinayaan silang pupukawin sila para gumawa ng kasamaan. Para gumawa pa ng kasamaan. May isang halimbawa sa Bible, sa 2 Kings, chapter 8. Kung ating babasahin yon, mayroon po isang pangalan ay si Hazael. Siya po ay isang pinuno ng isang hari ng Assyria. At itong hari ng Assyria, na ang pangalan niya ay si ano ba pangalan itong hari ito? Ben-Hadad, ay nagkasakit. Nagkasakit si Ben-Hadad. At narinig nila na itong si Prophet Elisha ay naroon malapit sa kanila. Kaya inutusan niya. Ang sabi niya kay Hazael, na kanyang tao, puntaan mo ang tao ng Diyos. Kita mo, unbeliever ito pero nakakilala sa Diyos. Puntaan mo ang tao ng Diyos at tanong mo na kung sa kanyang Diyos, ako ba'y gagaling? At nagpunta si Hazael kay Eliseo. At ang sabi sa verse 12, at sinabi ni Hazael, bakit umiiyak ang aking Panginoon? At siya'y sumagot, sapagkat nalalaman ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga tanggulan ay iyong susunugin ng apoy, at ang kanilang mga kabataang lalaki ay iyong papatayin ng tabak, at dudurugin ang kanilang mga bata, at iyong bibiyakin ang tiyan ng mga babaeng buntis. Kung ating babasahin ng nauna, verse 10 hanggang 11, ang sabi nitong si Hazael, may anak po ang aking may sakit ng aking Panginoon si Abinadab. Si Hadad, wala. Gagaling ba siya?
Ang sabi ni Prophet Elijah, totoong gagaling siya. Nung tinignan niya, sabi niya, totoong gagaling siya, nakatingin siya doon sa mata ni Hazael. Nakatitig siya sa iyo, sa mata ni Hazael. At habang siya nakatitig, umiiyak si Prophet Elijah. At ang sabi ni Hazael, bakit po umiiyak ang aking Panginoon? Sabi niya, totoong gagaling ang iyong hari. Pero mamamatay siya. Dahil ikaw papatay sa kanya, dudulugin mo mga kalalakihan doon, bubuksan mo ang tiyan ng mga babae. Yan ang sinabi rito. At nakikita natin, verse 13 to 14, ginawa nga niya sa ayon ang bagay niya. Ibig sabihin, ano pong nangyari doon? Bagamat lumalapit sa prophet of God, pero yung pagkakataon yun, yun ang pumukaw kay Hazael para magkasala. Yun ang pumukaw sa kanya. Kaya ang Diyos, may pagkakataong inilalagay ang isang tao sa kalagayang pumupukaw sa kanya para gawin ang isang karumal-dumal sa kasalanan. Alam natin, di ba? All have sinned. Lahat ay makasalanan. At kapos sa lahat ng biyaya ng Panginoon. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao, patungos kamatayan. Pero, dahil sa biyaya ng Panginoon, mayroong naligtas. Pero yung mga taong hindi nadala ng biyaya ng Panginoon, hindi ibig sabihin naggalit at napunta ang Diyos doon. Hindi. Sila'y likas na makasalanan, kaya sila papunta sa kapamakan. Pinabayaan. Pero, ang mga taong kinalugdan ng Diyos na bigyan ng kanyang biyaya, yun yung nagigising sa kalokohan. Tulad nitong si Hazael. Walang biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Ang alam niya lamang, pumatay, bagamat gumagawa siya ng mabuti sa kanyang hari. So, ingatan natin sa buhay natin yan, na maaaring tayo ngayon, kung naman mangyari, ginagawa lang natin yung fulfillment na tinagda ng Diyos na kapamakan sa buhay natin. At sinasabi na tayo mananampalataya, pero at the same time, matigas at bulag ang ating puso sa katotohanan. Nasa pagpupukaw tayo na lalo pang gawin ng kasalanan. Wala tayong kalooban na iwan ang kasalanan. Alam niyo, nakakapangilabot po na tayo mapunta sa kamay ng Diyos. Kapag kamay ng Diyos ang ating buhay, akala natin tayo na sa Kanya na. Akala natin tayo nagpupursige sa Kanya. Pero ang totoo niyan, tayo po'y nasa hatod ng Diyos. Nakakapangilabot po ang mahulog sa mga kamay ng Diyos. Kinakailangan matakot tayo sa kasalanan at matakot sa Diyos at tumalikod sa kasalanan. Panghuli po, matalakayin natin ang kalagayan naman ng kanyang iglesia. So nakita niyo ang pagkakaiba ng kasalanan ng mga tao ng Diyos at kasalanan nitong masasama. Sama-sama, walang biyaya nangyari sa kanilang. Tuloy-tuloy sila sa kanilang gawang kasalanan. Tuloy-tuloy sila. Pero mga Kristiyano, mga totoong niligtas ng Panginoon, sila'y pinatawad, nagkakasala pa rin, pero hindi tuloy-tuloy. Sapagkat yung kanilang kasalanan, uuwi sa kanilang pagsisisi, pagpapakumbaba, para lumbahin sa Diyos. So once na tayo po ay nagsisi, lumalagaw tayo sa ating pananampalataya sapagkat pinakinggan natin ang salita ng Diyos na isasagawa natin. Ngayon naman, kalagayan natin bilang iglesia. Ano ba talaga ang layunin ng iglesia sa mundo? Bakit may mga churches? Now, tinutuloy ko rito, mga local churches. Kasi alam natin, universal church, hindi natin nakikita yon. At lahat ng membro doon talagang sigurado ligtas na, papunta langit. Pero makikita natin, mga membro yon, kung nabubuhay pa, nasa lokal na iglesia. Kaya ano ba talaga ang standing ng church? Bakit masyadong minamaliit ito? O sige, iba naman, masyadong big time, no?
Ano ba talagang layunin? Nabasahin natin, paragraph 7, ang huli. Ang pagkakilong nito. Ganito sabi, pangkabuang providensya, no? The whole, no, summary of the providence of God. Ang sabi diyan, as the providence of God doth in general reach to all creatures, so far a most special manner it taketh care of his church, and dispossess all things to the good thereof. Mahirap yung English ko rito. English. Ang pangkabuang providensya ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng nilikha. Right? Ngunit, ang namumukod tanging paraang ito ay ginagawa sa pag-iingat ng kanyang iglesia. Ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan para sa ikabubuti ng iglesia. Now, in summary, ganito po yun eh. Ang Diyos nagtakda ng lahat ng mangyayari sa panahon natin. At dahil dyan, nilikha niya ang lahat ng bagay. Pinamahalaan niya ito. Dahil meron siyang layunin. At nakita natin sa mundo, nakikita natin ang iba't ibang layunin niya. At ito'y na-unfold lamang sa history, sa kasaysayan. Yung kanyang secret will, nakikita natin. So, God's decree happens in eternity, God's providence happens in history. Ngayon, ano po yung pinakalayunin? Ang pinakalayunin ng Diyos, kaya ang kanyang pagtatakda, kanyang isinagawa sa creation, at pinamalaan ng kanyang providensya dahil po sa kanyang mga tao. Because of the church. Ay napakalaga po mapabilan sa iglesia. Ngayon, ang providensya ng Diyos sumasaklaw sa lahat ng nilikha. Hindi magkakaila. Ngunit, namumukod tanging paraan ng providensya ng Diyos ay ginagawa sa pag-iingat sa kanyang iglesia. Hindi iglesia ni Manalo, hindi iglesia ni Isidro, hindi iglesia kung kani-kanino, kundi iglesia ng Panginoon. So, all things are ruled para sa ikabubuti ng iglesia. Doon po apply yung Romans 8:28. Lahat po ng miyembro ng iglesia, dapat po yung Romans 8:28. Kaya nga, as a church, no, in general, bilang iglesia, anong lagi ng Diyos sa kanyang iglesia? Hindi yung sabi sa Old Testament pa lamang. Zechariah 2:8. Tumutukoy ito sa mga tao ng Diyos. Sa Lumang Tipan, ito ay nilalarawan ng bayang Israel. Alam naman natin, bayang Israel, hindi, pinili silang bayan, pero hindi sila tiyak na pinili sa kaligtasan. Sapagkat marami sa kanila ang hindi naniniwala kay Kristo. Kaya ang tinutukoy dito ay tinutukoy sa iglesia sa ating panahon. Ang sabi diyan, ganitong sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pagkatapos na suguin ko ako ng kanyang kalulatian sa mga bansa na nananamsam sa inyo. Tunay na ang sumaling sa inyo ay sumasaling sa itim ng kanyang mga mata. Ano po ibig sabihin no? Ang iglesia po is the apple of God's eye. Sa inyong apple of the eye. Ang iglesia apple of the eye. For example, sa akin, bilang magulang, yung apple of the eye ko, mga anak ko, salangin yung anak ko, pintasan nyo, may tama kayo sa akin. Ngayon, ako na ang apple of the eye. Pero sa Diyos, tayo yung apple of the eye. Tayo yung apple of the eye. Pinaglalaan ng Diyos ang iglesia ng mabubuting karunungan. Kaya mga kapatid, encourage ko sa inyo, huwag yung sabihin may alam na kayo sa Biblia.
Hindi nyo na, binabaliwalaan nyo na yung mga kasangkapan niya para lumago tayo sa ating pananampalataya, Bible study, prayer meeting, worship, binabaliwalaan natin. Lumalago ka ba sa pananampalataya? No. Because faith cometh by hearing. Hearing by Christ's word. Kung sabihin, lumalago ka sa pananampalataya, ngayong wala ka naman sa tuwing may pag-aaral. Anong nalalaman mo? Wala, nalalaman mo lamang sarili mo. Pero hindi mo nalalaman yung time na yun kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo because you are not there. Wala ka dun eh. Sabihin mo, alam ko na yan. No, ang layunin ng Diyos, bigyan tayo ng isang mabuting kaalaman ng kanyang kalooban. Proverbs 2, verse 7 to 8. Ganito ang sabi. Pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Kaya. Siya'y kalasag sa mga lumalakad ng may katapatan upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Ano pong sinasabi dyan? Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa mga taong matuwid. Bakit po? Ito'y kanilang kalasag sa kanilang buhay. Dito sila mga manatiling tapat sa Diyos. Kapag wala kang salita ng Diyos, gagawin mo kung anong gusto mo. At hindi ng Diyos. At ikalawang sabi dyan, ang salita ng Panginoon, yung karunungan, ito magbabantay ng iyong landas tungo sa katuwiran, katarungan. Hindi kayabangan at pagsisinungaling at pangangatwiran ng ating kamalian, ginagawa nating tuwid. Kaya kung wala tayong salita ng Diyos, anong ginagamit ng ating katwiran? Sarili natin. At yung ba ay katumbas ng salita ng Diyos? No. Isaiah 43, verse 3 to 5. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas, aking ibinigay ang Ehipto bilang pagtubo sa iyo, ang Ethiopia at ang Sebang bilang kapalit ko. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin, at kagalang-galang at minamahal kita, nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo at mga bayan na kapalit ng buhay mo. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Sabi yung ganyan po pagturing ng Diyos sa iglesia. Paano yung tinuring ang mga Israel noon na masunurin sa Kanya, lalo tigit sa Kanyang iglesia ngayon. So, bilang pagtatapos mga kapatid, nais kong bigyan nyo ng application. Alam nyo, marami pong mga history nangyari sa atin buhay. History ni Rizal, history ni Mabini, history ni Abraham Lincoln, everything history. But the greatest and important history is the history of God's church. Sapagkat ang history po ng God's church, yung po kanyang itinakda before the foundation of the world. At tinitiyak niya na lahat po ng mga bagay mauwi para sa kabutihan ng kanyang iglesia. Ngayon, sino ngayon, kung mayroon man, ang nakikinabang ng natatanging pangangalaga ng Diyos? Ang mga tanyak ba? Ang mga dakilang tao ba? Ang mga politiko? O ang mga Hudyo ba? O di kaya ang mga malalaking simbahan? Hindi. Bagkos ang iglesia. God's church. Ito ang isang madalas na natatabingan, subalit tunay na kaaliwang katotohanan. Alam niyo kung bakit nananatili ang mga tao sa mundong ito? Because of the church. Alam niyo kung bakit nangyayaring umaasenso ang mga tao, mga unbelievers? Because of the church.
Pinipresent pa ng Panginoon, wala pa yung judgment. Kaya may pagkakataon ng mga tao na sila yumaman, lumago sa kanilang kalokohan, sa kanilang kasalanan, sa kanilang pandaraya. Lumalago sila. Dahil pinipreserve ng Diyos ang church. Kaya ang church, ang siyang susi para hindi hatulan ang mga tao sa mundong ito pagkos silang may umasenso sa kanilang buhay at kayabangan. Nasaan ang sentro ng providensya ng Diyos sa mundo? Nasa Jerusalem ba? Nandoon ang templo ng Diyos? Nandoon ba ang sentro ng providensya ng Diyos? Hindi. Sa Roma ba? Nandoon ba lahat? Sa Vatican? Sa Mecca? Hindi po. Bagkos, kung nasaan tayo, kung nasaan ang iglesia, naroon ang providensya ng Diyos. Huwag tanggapin ng isang sekular na mentalidad na kung ano ang importante sa buhay. Hanap buhay muna. Diba, tsaka na lang muna yan, samba-samba na yan. Mentality ng mga tao, mga disobedient. Right now, maaaring nakikita mo, umuunlad sila. Pero huwag tayo magpadala dyan. Sapagkat, at the end, alam natin kung sino yung kilala ng Panginoon. Halik kayo, aking mga pinili, pumasok kayo sa daigdig na itinakda para sa inyo ng akin. Mga kapatid, habong ko sa inyo, hanapin ninyo ang salita ng Diyos. Ito ang gabay natin tungo sa buhay. Magpakalago tayo. Huwag tayong mamuhay tulad ng mga taong walang pagkilala sa Diyos. Mga nagmamalaki sa kanilang sariling karunungan, kaalaman, sa kayanan. Ang providensya ng Diyos, ang kasakdalan ng providensya ng Diyos, nasa iglesia. Manatiling kabilang sa iglesia. At sa pamamaraan yan, kung kayo na natili kay Kristo, na siyang pulo na iglesia. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pong mga salita. Tunay na ligaw kami, Panginoon, sa buhay namin. Kami lumalakad sa sarili naming mata. Kung hindi po namin nabibigyan ng halaga yung salita na siya nagtuturo sa amin ng totoong laman ng aming pananampalataya. Ayaw naming mabuhay na nagsasabing mayroon kaming pananampalataya, ngunit ang walang laman. Kaya pagdating po sa problema, hindi namin masagot. Hindi namin makita yung layunin. Ang tanging layunin nyo ay upang kami manumbalik sa inyo, magpakababa, umamin ng aming kasalanan, at mamuhay sa iyong gabay sa iyong ano po ang makukuha namin? Angkin man namin ang buong sanlibutan kung ang aming kaluluwa naliligaw naman. Kaya Lord, tulungan mo kami. In Jesus' name.